Kabanata 1351. Sa pag-iisip na iyon, biglang natagpuan ni Yumi ang sarili na lumalaking labis na inggit sa babaeng nahulog kay Gerald. Naiiling ang pag-iisip, tinanong niya pagkatapos. Panipi tuldok. Kaya, nakuha mo ang babaeng nakaputi para lang mag-inisyatibo si Gerald na hanapin kami. Sa totoo lang, pagkatapos ng lahat, iyon ang pinakaligtas na paraan upang akitin tayo ni Gerald. Sa anumang swerte, sa kalaunan ay mahuhuli namin siya. Anuman, talagang hindi ko inaasahan na talagang mamamahala siya upang tumakas mula sa amin ng maraming beses. Handa na akong makatanggap ng mabuting balita mula kay Felton noong unang panahon, ngunit isiping matagumpay siyang nakatakas muli. Panipi, sabihin mo, Lola, ang Herculean Primordial Spirit, nakatago ba ito sa loob ng kanyang katawan? Nangangahulugan ba yun na kapag nahuli mo siya, kailangan mong saktan o patayin si Gerald? Tanong ni Yumi. Umiling-iling siya, sinabi ni Irith pagkatapos, tulad ng sinabi mo, kailangan lang namin ang Herculean Primordial Spirit. Kung papatayin natin siya o hindi ay nakasalalay sa kanya. Panipi. Ang pangalawa ay narinig niya iyon. Agad na lumuhad si Yumi na may thought, bago sinabi, mangyaring Lola, nakiusap ako sa iyo. Mangyaring huwag patayin si Gerald. Hindi lamang siya isang mabuting tao, ngunit dahil walang totoong dahilan upang patayin siya, hindi mo na kailangan na buhayin pa, di ba? Panipi, pinag-isipan ang pahayag ni Yumi ng medyo matagal, sinabi ni Irith na kalaunan, magpapasya ako doon. Gayunpaman, maaari kong ipangako sa iyo na papatayin ko lang siya kung magpapakita siya ng anumang paglaban o susubukang labanan. Kung hindi niya gagawin, buhayin ko siyang buhay. Panipi. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Yumi na maramdaman na parang isang mabigat na karga ang naangat mula sa kanyang puso. Sa pagtingin sa labis niyang tuwa na apo, si Irith ay nakangiti lamang ng mapait habang umiling siya bago sinabi, ngayon bilasan mo at tumayo ka na, mga uto kong apo. Oo naman, Lola, gayunpaman, kung hindi alam ng maraming tao sa buong mundo ang lihim na ito, paano mo nalaman ang tungkol dito? Bilang isang nangungunang Panginoon, sigurado akong wala siyang kakulangan sa mga kaaway. Sa pag-iisip na iyon, hindi makatuwiran para sa kanya na payagan ang maraming tao na makahanap sa kanya sa muling pagkakatawang tao sa ika-9 na oras, tama? Tak ang tanong ni Yumi, mukhang hindi ako inakay sa iyo ng walang kabuluhan. Ngayon hindi ba magiging napakaganda kung si Felton ay kasing talino mo? Anuman, ang iyong mga pag-aalinlangan ay talaga, warranted. Habang totoo na siya ay katulad ng isang sinaunang at walang bahid na Diyos, wala sa mundong ito ang perpekto. Sa pag-iisip na iyon, kahit na nailihim niya ang sikreto sa loob ng 10,000 taon, ang mga sapat na determinadong i-crack ang code na kalaunan ay nakakuha ng impormasyong iyon, at si Gerald mismo ay napag-alaman tungkol sa labis na dahil sa ito tungkol sa aming sariling pamilya. Nalaman namin ang tungkol sa sikreto dahil sa ilang masamang kontrabida na nagbabahagi ng impormasyon sa amin mga 40 taon na ang nakalilipas. Siyempre, hindi niya ito ginagawa ng libre, at ang kondisyon upang makuha ang impormasyong iyon ay para maibigay ng aming pamilya sa kanya ang patay na ina na Annie. Panipi, sa paglaon, nalaman namin na pagkatapos makuha ang mahiwagang artifact, binalak niyang lipulin ang mga Gaunters. To think na halos pinunasan niya ang aming buong pamilya sa pamamagitan lamang ng panlilinlang. Panipi, kaya, ito ba ang parehong kaaway na naghihiganti sa atin 40 taon na ang nakararaan? Ang isa na iyong ipinadala sa lahat ng mga lipunan upang manghuli. Gayon din ang dahilan sa likod ng lahat ng iyon. Panipi, natutuwa ako na sa wakas na uunawaan mo ang lahat. Gayon din, kung hindi pa ito sapat na maliwanag, maraming puwersa ang nalaman ang tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald at nagsimula ng kumilos. Habang nasa paksa kami, dapat mong malaman na ang mabilis na paglago ni Gerald ay hindi dahil sa pagkakaroon niya ng isang uri ng espesyal na pangangatawan. Ay hindi, simple lang dahil may tumulong sa kanya na i-unlock ang kanyang maraming mga potensyal. Kakatwa sapat, ang taong iyon ay hindi naglalabas ng lahat ng ito ng sabay-sabay, sa mga maliit na piraso lamang sa bawat oras. Upang gawing mas madaling maunawaan, maiisip mo ang taong nag-scoop ng tubig mula sa dagat, isang pinggan ng paisa-isa. Panipi, gayunpaman, ang kaalamang iyon ay mas nakakapangilabot kay Gerald.
Kung sabagay, si Gerald ay ganito na kalakas kahit hindi pa na-unlock ang buong potensyal niya. Dapat dumating ang isang oras kung saan matagumpay niyang nakuha ang lahat ng kanyang lakas, kung gayon lahat tayo ay magiging mga langgam lamang sa kanya. Ang pagtapak lang sa kanya ay papatayin tayo. Sa puntong iyon, hindi lamang ang mga Gunters ang hindi na muling makakabangon, ngunit patuloy din tayong haharap sa sakuna at trahedya. Sa pag-iisip na iyon, naiintindihan mo ba ngayon kung bakit kapwa natatakot sa aming pamilya at sa Judgment Portal si Gerald? Panipi, speaking of which, ipapaalam ko sa iyo na lihim kong pinagmamasdan siya sa nakaraan. Kahit na siya ay noon ay isang napakamahina ugali sa nakaraan at siya ay parehong wimpy at marupok na pinakamahusay, hindi ko matukoy kung kailan ito nagsimula, ngunit sa kalaunan ay lalong lumago ang kanyang puso, maingat, at maislan. Ang pinalala nito, mas mabilis siyang lumalaki ngayon kaysa sa dati. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na mapapansin mo ang halatang pagkakaiba sa Gerald kahit na sa ilang araw lamang na hindi mo siya makilala. Ang mga ganitong pagbabago ay maaaring maging napakalubha na may posibilidad na hindi mo masabi kung sino talaga siya. Panipi, Kabanata 1352, sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong naiintindihan mo ngayon kung ano ang palagi kong pinag-aalala. Ang kanyang mabilis na pag-unlad sa lakas ay isang malinaw na babala na ang aksyon ay dapat gawin. Dagdag ni Irith, isang solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Narinig iyon, si Yumi, na ang bibig ay kanina pa nakanganga ng maluwang sa kanyang tulala na estado, ay kayang tumango lamang bilang pagsang-ayon. Matapos mabigyan ng lahat ng kaalamang ito, tunay na nadama ni Yumi na ang pintuan ng isang bagong-bagong mundo ay nabuksan lamang sa kanya. Matapos ang isang maikling katahimikan, tinanong niya, kung gayon, ano ang mga pinagmula ng aming pamilya, Lola? Bukod doon, nakyukyoso rin ako tungkol sa magagaling na masters na nagawang makatakas sa dakilang sibilisasyon ng unang panahon, saan sila napunta sa pagtakbo sa Panipi. Nakatakas sila sa buong lugar. Habang ang ilan sa mga dakilang Panginoon ay nanatili dito sa mundo, karamihan sa kanila ay pinili na makatakas sa isang lugar na kilala bilang Jailetra sa halip. Pagkatapos ng lahat, mayroong sapat na mga banal na espiritu doon upang medyo masuportahan sila. Panipi, Jailetra, saan iyon? Maaaring ito ay isang lugar na wala sa lupa. Takang tanong ni Yumi. Umiling, sinabi ni Irith pagkatapos, habang ito ay isang lugar sa lupa, matatagpuan ito sa loob ng isang makitid na puwang sa mundong ito. Napakakaunting mga tao ang nakakapasok sa puwang na iyon, at kapag nasa loob na, mas mahirap pang umalis. Panipi, tulad ng para sa pagsisimula ng mahusay na kasaysayan ng aming pamilya, nagsimula ito ng aksidenteng natuklasan ng isa sa aming mga ninuno ang ilang mga himala na naiwan ilang libu-libong mga taon na ang nakakaraan. Nasa paligid din iyon noong nagmana sila ng isang bagay na mahusay, at pagkatapos na maipasa ito sa buong henerasyon, ang mga Gunters ay huli na naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya sa buong mundo. Panipi, nakita ko, mukhang naiintindihan ko ng kaunti ang lahat ngayon. Tumugon si Yumi na may tango, pakiramdam na nakakuha siya ngayon ng isang komprehensibong pag-unawa sa sitwasyon. Natutuwa akong marinig iyan. Ngayon, dahil nakita mo na ang mas malaking larawan, naniniwala akong hindi mo ipagpatuloy ang paghadlang sa akin mula sa paggawa ng anumang bagay sa hinaharap, di ba? Pagkatapos ng lahat, dahil ang mga bagay ay nakarating na sa puntong ito, talagang wala nang pagbalik. Kahit na mapagpipili nating huwaran na hindi makitungo kay Gerald sa hinaharap, hindi pa rin niya papayag ang mawala ang aming pamilya. Kung sakaling hindi mo napansin, ang mga Gunters ay nakatira na sa pamamagitan ng isang krisis mula nang sumakay kami sa barko. Sa nasabing iyon, ngayon na alam mo na ang buhay ng daan-daang mga inosenteng miyembro ng pamilya Gunter ay nasa linya, sana ay sapat na ang bait mo upang hindi magpatuloy na ma-enchanted ng tulad walang bunga at walang saysay na pag-ibig, sabi ni Irith, bahagyang pagkabigo sa kanya boses. Panipi tuldok. Upang maging ganap na matapat, Lola, mula sa nakita ko, si Gerald ay hindi isang malupit o walang awa sa lahat. Dahil hindi pa tayo nahuhulog sa isa't isa, marahil ay may paraan pa rin upang makipagpayapaan sa kanya sa sandaling may bahagi namin ang lahat ng nalalaman. Panipi, patay ka mali dyan. Halos hindi mo siya naiintindihan, lalo na't labis siyang nagbago mula sa huli mong pagkikita.
Anuman, wala nang ibang sasabihin tungkol dito. Pagkaalis sa silid na ito, inaasahan kong masunurin kang mananatili sa loob ng aming manor. Mangyaring huwag mo akong mag-alala tungkol sa iyo ng higit pa kaysa sa kailangan kong gawin. Sagot ni Irith habang kinawean ang kanyang kamay, hudyat na umalis na sa silid ang kanyang apo. Kahit na malinaw na mukhang si Yumi na marami pa siyang sasabihin, nakikita kung gaano nag-aatubili ang kanyang lola na tila magpatuloy sa pagsasalita, pinili niya na lamang na umalis pansamantala. Ang pangalawa sa pintuan ng sikretong silid ay nagsara, isang boses na halos kalungkutan ang biglang nagsabing, "Malika na sabihin mo sa kanya ang tungkol sa aming mga gawain. Ito ay maaaring madaling maging sanhi ng pagkamatay ng iyong mahalagang apo. Alam mo kung gaano kalokohan ang mga kababaihan pagkatapos umibig. Malaki ang posibilidad na mapunta siya sa paggulo ng aming mga plano dahil sa kung gaano niya siya kamahal. Panipi, kilalang kilala ko ang aking apo, at sinusubukan ko lang siyang tulungan. Hindi pa siya nahuhulog bago ito, kung kaya't sinabi ko sa kanya ang lahat upang maunawaan niya sa wakas kung gaano katindi ang kapangyarihan ni Gerald. Kung pinili ko na huwag sabihin sa kanya, kung gayon ang ignorante at hanggal na batang babae ay tiyak na gagawa ng isang bagay na hanggal para sa kanya, sa huli ay masisira ang lahat ng aming mga plano. Ang pagsasabi sa kanya ng lahat ng iyon ay ang aking paraan ng pagpapakita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Gerald. Inaasahan kong hawantong iyon sa wakas na sumuko siya sa kanya. Panipi, para sa iyo, ikaw ang unang nakagapos sa amin sa sitwasyong ito. Kung hindi mo natutupad ang iyong pangako sa aming pamilya sa pagtatapos ng araw, pagkatapos ay hindi kita kailanman papakawalan kahit na mamatay ako at maging multo. Panipi, Kabanata 1353, huwag kang mag-alala, basta tulungan mo akong makuha si Gerald, tiyak na magkakaroon ako ng kakayahang magbalhin pabalik-balik sa pagitan ng mundo at Jailatra. Sa pamamagitan nito, tiyak na mababago ko ang iyong pamilya sa pinakamakapangyarihang puwersa doon ng walang anumang mga issue. Bukod dito, alam mo na ang tungkol sa aking background, hindi ba? Hahaha, upang isipin na hindi ako sinasadyang palayain ni Gerald noon. Ito ang tiyak na gantimpala sa akin ng Diyos sa pananitilang nakakulong sa libu-libong taon. Panipi, paglingon, tiningnan ni Irith ang piraso ng jade, na dati ay inilagay patayo malapit sa stand ng insenso, habang ang isang itim na glow ay nagmula rito. Hindi nagtagal, magsimulang umiikot sa hangin ang itim na glow bago tuluyang nabuo ang silhouette ng isang malamulto na humanoid. Sa masusing pagsisiyasat, ang multo ay lumitaw na isang binata na may isang baluktot na ilong, at isang pares ng mga paitaas na nakalatag sa itaas ng mga mata na paminsan-minsang kumikislap ng masama. Sino ang mag-isip na ang malamulto na humanoid na ito na dapat ay mayroon ng libu-libong mga taon ay mananatili pa rin sa hitsura ng isang binata? Magiging prangka ako at sasabihin sa iyo na nagsisisi na ako sa pagsang-ayon na makipagtulungan sa iyo, King of Judgment Portal. Kung gayon muli, hindi kailanman ito ay isang payag na desisyon na magtulungan ako sa iyong pangkat at mahilaw sa loob ng lahat ng ito. Sabihin sa katotohanan, mayroon akong pakiramdam na ang desisyon na iyon ay magtatapos na maging wakas na sanhi ng pagkasira ng aming pamilya. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi ko kay Yumi, si Gerald ay napakasindek sa sobrang bilis batay sa mabilis niyang pag-unlad na nag-iisa. Sinabi ni Irith, isang serye ng mga komplikadong emosyon na kasalukuyang nakikita sa kanyang mga mata. Sa kabila ng labis kong pagpanganib, ikaw, ng lahat ng mga tao, ay dapat malaman na ang sitwasyon ay ibang-iba para sa iyo, King of Judgment Portal. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyan kang umiiral lamang bilang pag-iisip ng kaluluwa, at nangangahulugan iyon na madali mong magagamit ang pag-iisip ng kaluluwa upang makontrol ang maraming tao ng sabay-sabay, hindi katulad ng iyong mga personal na pupay. Ako, ang aking sarili, ay isa sa iyong mga pupay. Anuman, kahit na nabigo ang lahat, maaari kang magpatuloy na magkaroon at sa paglaon ay makahanap ng ibang paraan upang bumalik sa Jailatra upang magpatuloy na ikaw ay binata Panginoon. Gayunpaman, ang mga Gunters ay hindi halos kasing kakayahan mo pagdating sa pag-urong. Sa katunayan, mayroon akong isang pakiramdam na kahit na namamatay kasama ng aming buong katawan na buo ay magiging mahirap pagdating ng oras. Naiintindihan mo ba kung gaano ang panganib ng mga Gunters dito? Dagdag ni Irith. Hahaha, paimpol mong nag-iisip ng mga bagay.
Nararamdaman kong ganito ka lang takot ang takot mula nang sinabi ko sa iyo ng kaunti tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald. Katotohanan, malayo sa takot si Gerald sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa aking paningin, siya ay kasalukuyang hindi hihigit sa isang langgam. Anuman, nagtitiwala ako na alam mo na hindi na makakabalik sa iyo. Alam na ni Gerald kung sino ka, tutal. Sa pag-iisip na iyon, ang magagawa lamang natin ngayon ay magpatuloy na sumunod sa plano. Panipi, at saka, ikaw ang nagnanasa ng mahabang buhay. Nang malaman ang tungkol doon, nangako lang ako na dadalhin ka at ang iyong pamilya sa Jailatra, kung saan magkakaroon ka ng iyong sariling lugar doon kapalit ng paggawa ng ilang sakripisyo. Isipin mo, kapag nandyan ka na, ikaw makakapagpatuloy na manatiling buhay para sa hindi bababa sa 1,000 taon, hindi ba iyan ang nag-iisa nagkakahalaga ng anumang halaga ng mga sakripisyo? Tawa nang idinagdag ang King of Judgment Portal. Sa totoo lang ito lang ang dahilan kung bakit hindi pa ako umaatres sa puntong ito. Huwag kang mag-alala, sapagkat napagpasyahan ko na personal kong susulong at huhuli siya kung kinakailangan kong gawin iyon. Pakli ni Irith, ang boses niya ngayon parehong malamig at malungkot. Natutuwa akong marinig ito. Alam mo, ito ang ika-8 reinkarnasyon ng Herculean Primordial Spirit pabalik noong si Jailatra ay nasa kaguluhan pa rin. Upang makuha ang Herculean Primordial Spirit, sinubukan kong malusutan ang agwat at makarating sa mundo. Hindi ko alam na malubha kong minaliit ang lakas ng agwat. Sa pagtawid, agad akong sinaktan ng kidlat, at ang aking buong pagkatao ay naging abo. Hindi lamang iyon, ngunit ang pag-iisip ng aking kaluluwa ay natrap din ng iba. Mula pa noong araw na iyon, malayo ako sa aking pamilya. Sa pag-iisip na iyon, kung may dapat mang balisa, ako ito. Panipi, ipapakita ko sa iyo na naghihintay ako ng libu-libong taon para sa isang ganitong pagkakataon. Sinabi iyan, ang iyong tulong ay susi para sa akin upang may magawa. Ngunit anuman ang kaso, hindi ka masyadong mag-alala dahil ang lahat ay kontrolado pa rin. Sumagot ang hari ng paghuhukom portal. Napakahusay. Inaasahan ko na ang araw na magkakasama tayong magtagumpay ay darating sa lalong madaling panahon. Sabi ni Irith sabay tango. Sa palagay mo ba ay makayan mo siya makitungo? Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses na mahalin ang iyong buhay dahil hindi mo paganap na nawala, kahit na matapos ang lahat ng nagawa mo. Mangyaring huwag magpatuloy na pukawin siya. Hindi mo lang siya katugma. Bukod, ang iyong sabuatan ay nakatakdang mab-aigo. Sinabi ng isang lubos na kaaya-aya na tunog na tinig, na sabay na parang isang oryol, na wala sa asol. Hindi lamang ito nakakapresko pakinggan, ngunit binigyan din nito ang sinumang nakarinig ng isang nakakaaliw na pakiramdam, na parang ang isang hinaplos ng isang nakapapawing pag-ihip ng simoy ng tagsibol. Kasunod nito, lumingon si Irith upang tumingin sa babaeng nakaputi na lumabas mula sa walang hanggang kabaong. Kasing ganda ng isang engkantada, kahit na ang King of Judgment Portal ay natagpuan din ang kanyang sarili sandali bago sumigaw, kaya't sa wakas handa kang ipakita ang iyong sarili. Huwag kang masyadong ma-excite, lumabas lang ako para babalaan kayong dalawa. Sa nakikita ko, ang dahilan kung bakit pareho kayong nagkulang ng anumang mga sama ng loob at hinaing ay dahil sa na-motivate ka lang ng kasakiman. Ito ang iyong tunggalian at ang tanging paraan na posibleng magtapos nito ay nasa trahedya. Sinabi ng babaeng nakaputi, sa kanyang napakarilag na mapulang labi, habang nagbubuntong hininga. Screw ka at ang iyong sakuna. Ano ang nakasisiguro sa iyo na pareho tayong hindi makitungo kay Gerald? Iisa lang siyang tao. Sa totoo lang, hindi mo ba naiisip na minamaliit mo ako ng sobra? Ako ang hari ng paghuhukom portal. Tinitiyak ko sa iyo na hindi magtatagal bago ang taong ito, na nakakuha ng iyong walang hanggang paghanga, ay nagtapos sa pagluhod sa harap ko, na nagmamakaawa sa akin na iligtas ang kanyang buhay at hayaan siyang bumalik sa simpleng pagiging Panginoon niya. Ha. Ungol ng King of Judgment Portal, mga pahiwatig ng galit at panibugho na makikita sa kanyang mga mata. Tulad ng babaeng nakaputi ay palaging napuno ng paghanga sa Diyos, ang hari ng hatol na portal mismo ay minahal ang babaeng nakaputi kagaya ng buong panahon na ito. Sa kabila nito, alam niya na nasa puso lamang niya ang Diyos. Ang Diyos ay ang kanyang isa at nag-iisa, at pareho ang naging kabaligtaran. Para bang sa babaeng nakaputi, walang ibang lalaki sa planeta na maihahambing sa kanya.
Alam na, ang King of Judgment Portal ay maaari lamang magpatuloy na masunog sa paninibugho. Napangisi ng kanyang mga ngipin, pagkatapos ay idinagdag niya, anuman, sa sandaling makuha ko ang Herculean Primordial Spirit, ako ang magiging master pagkatapos. Pagdating ng oras na iyon, tiyak na ipadarama ko sa iyo ang taos-pusong paghanga sa akin, at sa puntong iyon, sa wakas makakapaniwala ka. Na maging aking babae, huwag kang mag-alala, sapagkat gagawin kitang pinakamataas na babae sa buong mundo. Panipi, Kabanata 1354. Nang marinig iyon, ang babaeng nakaputi ay napailing na lamang sa kanyang pagbitiw sa tungkulin. Pinapanood ang kanyang figure na dahan daw ang kumupas sa kanyang pagbabalik sa walang hanggang kabaong, ang hari ng paghuhukom, na ngayon ay nagngangalit sa galit nagngangalit, ano ang ibig mong sabihin doon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko lang? Panipi, sa palagay ko ay napakalinaw niya, lubos na totoo. Sabi ni Irith na pinapanood ang buong eksenang naglalaro kasama ang kanyang mga braso sa likuran niya. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Paano ang isang babaeng nakasama na ng isang agila ay umibig sa isang balang lamang? Sagot ni Irith nang hindi iniisip ang kanyang mga salita. Ano ang sinabi mo lang sa akin? Ikaw ay B*****, ungol ng King of Judgment Portal, na mula ang mukha sa sobrang galit. Sa sandaling iyon lamang nang mapagtanto ni Irith na hindi niya dapat sinabi ang kanyang isip sa kanya. Alam kung magkano ang ginulo niya, kaagad na humingi ng paumanhin ang matandang babae, dapat kong bantayan ang aking dila, King of Judgment Portal, patawarin mo ako, manalo ka, bilasan mo lang at tapusin na ang mga bagay mo. Anuman, nasilyuhan ko na siya sa pamamaraang pag-form. Sasaksihan ko siya sa kanyang sariling mga mata na magtatagumpay ako sa pagkamit ng lahat ng naunang sinabi ko. Idineklara ang King of Judgment Portal bago bumalik sa isang itim na glow at bumalik sa Jade. Samantala, kasalukuyang kasama ni Gerald si Rosie, pati na rin sina Seth at Suri. Matapos matagumpay na pagalingin ang ina ni Rosie, dinala silang lahat ni Gerald sa tahanan nina Seth at Suri. Habang si Suri mismo ay kasalukuyang nasa loob ng bahay, sina Gerald, Rosie, at Seth ay nakikipag-chat sa bakuran. Mula sa sinabi ni Leo kay Gerald, kailangan niyang maghintay hanggang hating gabi para maisigawa niya ang evocation technique. Sa kung gaano kahusay ang nangyayari, matapat si Gerald na hindi ganoon kabalisa, kaya't siya pa rin ang nakakita ng oras upang makipag-chat sa dalawa. Biglang naaalala ang kuwebo ng ahas kung saan nakamit ni Seth ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Tinanong ni Gerald, nagsasalita tungkol dito, Seth. Sinabi mo sa akin na ang kuwebo ng ahas ay nasa isang lugar sa tuktok ng isang kalapit na bundok. Naaalala mo ba ang eksaktong lokasyon nito? Tila mayroong medyo isang impormasyon na naitala sa loob ng kuwebo ng ahas, at nangyari lamang na ang lahat ng impormasyong iyon ay nauugnay kay Gerald. Ang kanyang pakikipag-ugnay sa mga Gunters ay napagtanto niya na kung siya ay nagpatuloy na walang pakay na pagtingin sa paligid para kay Mila at sa kanyang pangalawang tiyuhin, ito ay katulad sa paghuhukay ng kanyang sariling libingan. Sa pamamagitan nito, napagpasyahan niya na kailangan niya upang masimulang malaman ang higit pa tungkol sa mundo upang higit na maunawaan kung paano gumana ang mundo. Pagkatapos ng lahat, sa kalaunan ay magiging bahagi rin siya ng landas na ito sa hinaharap. Pero syempre naaalala ko, napunta ako roon ng ilang beses dati, at sa totoo lang hindi pa ito masyadong nakakaraan simula noong huli akong pumunta doon. Maari ka na sanang ihatid doon kung nais mo ako, kuya. Sagot ni Seth sabay tango. Panipi tuldok. Hold up, isang kuweba ng ahas. Ano ang kuweba ng ahas? Isama mo ako, gusto kong tingnan din ito. Sinabi ni Rosie, na nakatayo sa tabi ng buong oras na ito, na may isang puzzled ngunit mausisa na hitsura sa kanyang mukha. Habang nagpatuloy silang pinag-uusapan ito sandali, nasa bakuran pa rin ang mga tunog ng isang mesa na na-flip at mga basag na basag ay biglang naririnig. Mula sa loob ng bahay, nang marinig ang sigaw ni Suri halos kaagad pagkatapos, agad na natigilan si Seth nang sinabi niya, "Ha? Ano ang nangyayari?" Kabanata 1355. Sumugod sa pintuan, binuksan ito ng pangalawang Seth, agad siyang sinalubong ng dulo ng isang pistol na nakaturo sa noo. Nang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, dahan-dahan siyang umatras habang maraming mga gwardya, nakasuot ng suit,
na mabilis na nagsimulang lumabas ng bahay kasama si Suri pati na rin ang lolo ni Seth, kapwa sila pinahawak sa baril. Walang gumagalaw o kukunan ako. Sigaw ng isang nasa katanghaliang lalaki, na tila pinuno ng pangkat, na mahigit 100 higit pang mga armadong bodyguard ang sumugod mula sa kakahuyan sa likod ng bahay. Sa kasalukuyan, lahat na hindi isang bantay, ay mayroong kahit ilang mga baril na nakatuon sa kanila, kahit na si Gerald ang higit na naitarget. Kasunod nito, excited na sinabi ng nasa katanghaliang lalaki, para mahulaan mo na narito si Gerald, tunay na mayroon kang hindi kapanipaniwala na foresight, panganay na binibini. Talagang nakagawa kami ng mahusay na tagumpay sa oras na ito. Panipi, sa sandaling iyon, isang batang babae at lalaki, na mukhang gwapong-gwapo, ang naglakad palabas at magkatabi, ngingiti ng malamig habang tinitignan ang eksena sa harapan nila. Ang karangalan ng tagumpay na ito ay talagang napupunta kay Fernando dito. Pagkatapos ng lahat, agad niyang nahulaan kung sino ang responsable para sa pagkamatay ng lahat ng mga bodyguard ng pamilya ng Syme. Kasunod nito, napunta kaming lahat dito upang mag-set up ng ambush para kay Gerald. Upang isipin na ang lahat ay nagpunta ayon sa plano. Hahaha, iuulat ko ito sa mga Gunters na agad-agad. Tiyak na bibigyan tayo ng maraming kredito para sa ating nagawa sa oras na ito. Pagkutsa ng babae. Kung hindi ito halata na sapat sa puntong ito, ang babaeng pinag-uusapan ay si Matilda mula sa pamilyang Syme. Tulad ng sinabi ni Matilda, ang binata, sa kabilang banda, ay walang iba kundi si Fernando, ang kapitan ng Martial Arts Association, na dumalo sa isang piging kasama si Aiden at marami pang iba, at sa publiko ay tinalo ni Gerald sa nasabing piging ang ibang gabi. Sa itsura nito, parang hindi sila sumuko sa paghahanap kay Gerald magmula ng gabing iyon. Sa kabutihang palad para sa duo, hindi nagtagal bago nila marinig ang tungkol sa kalunos-lunos na pagkamatay ng ilan sa mga nasasakupang pamilya ng Syme. Bilang bahagi ng pamilya Syme, natural lamang para kay Matilda na siyasatin ang bagay na ito. Tulad ng para kay Fernando, na nagpapagaling sa Syme Manor pasimpleng sumama siya kay Matilda upang tingnan ang kaso. Matapos mapagtanto na ang isang nangungunang Panginoon lamang ang maaaring pumatay sa marami sa kanilang mga gwardya sa sobrang pagkasira, agad na naisip ni Fernando na bukod sa mga Gunters, walang iba kundi si Gerald ay maaaring magkaroon ng gayong kapangyarihan sa Curtain City. Habang siya ay una na medyo nag-aalinlangan tungkol sa kanyang conclusion, nagpatuloy pa rin siya sa paghuhukay ng mga pahiwatig at kalaunan ay napunta sa bahay ni Seth. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang kasiyahan, ang kanyang palagay ay wasto. Totoong nandito si Gerald. Mula doon, nakumpirma ni Fernando na siya talaga ang may pananagutan sa pagpatay sa lahat ng mga bodyguard ng pamilya ng Syme. Nilambing mo ako, Matilda. Kung may papuri man, dapat ikaw. Pagkatapos ng lahat, nang marinig ang aking panukala, ang iyong mabilis na pag-iisip ang nag-udyok sa amin na iset up ang pananambang na ito sa una. Kung wala ka, hindi namin ito madaling madakip kay Gerald. Sagot ni Fernando, isang malaswang ngiti sa labi. Kasunod nito, sinaman niya ng tingin si Gerald na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang imahe noong isang gabi, bago sabihin, sa pusta hindi mo ito inaasahan, hindi ba? Upang isipin na sa kabila ng iyong napakalawak na kapangyarihan, mapupunta ka pa rin sa kamay namin. Tandaan na 12-12 ng mga armadong kalalakihan ang itinuturo sa iyo ang kanilang mga baril ngayon, upang mas mabuti ang iyong pag-uugali at sundin ang anumang sasabihin namin. Kung hindi mo ginawa, mas mabuti na huwag mo kaming sisihin sa pagpatay namin sa iyo. Panipi, sa pagsasalita nito, iminumungkahi ko na huwag kang mag-uulat ng anuman sa mga Gunters sa ngayon, Matilda. Pagkatapos ng lahat, mula lamang sa kung gaano sila kabalisa na hanapin lamang si Gerald, masasabi mo kung gaano siya kahalaga sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, kung kukunin siya ng mga nasasakupang pamilya ng Gunter, may mataas na posibilidad na hindi tayo magtapos sa pagkuha ng anuman sa kabila ng lahat ng aming pagsisikap. Sa totoo lang, naniniwala ako na mas marunong para sa amin na direktang makilala ang pinuno ng pamilyang Gunter upang mapagtawaran si Gerald sa kanila. Kung magiging maayos ang mga bagay, maaari nating turuan sa amin ng mga Gunters ang ilan sa kanilang mga lihim na diskarte.
Kung totoong nangyari iyon, tiyak na ang aking lakas ay tiyak na sususulong sa pamamagitan ng mga pagtalon at hangganan sa pagtatapos ng araw. Walang sinuman sa Martial Arts Association na lalapit sa karibal sa akin ngayon. Dagdag ni Fernando, tama ka talaga, Fernando. Kung maswerte tayo, maaaring makuha ng Symes ang ilang mga pag-aari ng pamilyang Gunter. Sino ang nakakaalam, ang Symes ay maaaring mapunta ang pinakamatibay at pinakamaimpluwensyang pamilya dahil doon. Totoong pinapatay namin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Napakagandang ideya, Fernando. Ang paghanga ko sa iyo ngayon ay walang hanggan. Tugon ni Matilda habang tumatawa ng tuwa. Tapos na ba kayong dalawa sa pag-chat? Bagaman nasabi mo ang lahat ng iyon, hindi tulad ng talagang nakuha mo ako o ano paman, o naabisuhan mo ang mga Gunters tungkol sa aking presensya. Gayun din, talagang sinusubukan mong banta ako sa lahat ng mga laruan. Sabi ni Gerald habang malamig siyang sumulyap sa lahat ng lalaking tumututok sa kanya. Sa pananaw ni Gerald, ang mga gwardya ay simpleng hawig sa mga bata na itinuturo sa kanya ang mga larwang baril. AY1356AY. Sa pag-iisip na iyon, talagang naramdaman ni Gerald na tumatawa sa kanilang pagtatangka na makuha siya. Manalo ka, ipagmamalaki kahit na malapit ka ng mamatay. Ang kahihiyan. Sana mapagtanto mo na nawala lang ako sa araw na iyon mula nang mag-ingat ako. Anuman, mula sa oras na nawala ako, alam ko na hindi ko makakalimutan kung gaano nakakahiya ang sandaling iyon sa natitirang buhay ko. Alam na, sumumpa ako na papatayin kita maaga o huli upang makuha muli ang aking kaluwalhatian, at ngayon, sa wakas ay nasa aking pagkakaunawaan. Idineklara ni Fernando bago umubo ng bahagya. Mula doon, isang malinaw na palatandaan na ang kanyang mga pinsala, na ipinataw sa kanya ni Gerald noon, ay hindi pa nagagaling ng maayos. Tama siya, kailangan nating ayusin ang sama ng loob sa pagitan natin, isang beses at para sa lahat. Tiyak na hindi kita bibigyan ng ganun kadali sa oras na ito. Kinutya ni Matilda bago tumawa ng mali siya. Bilang tugon, gayunpaman, umiling lang si Gerald bago sabihin. Sayang naman, pikit ng mata, tinanong ni Fernando na, ano ang ibig mong sabihin doon? At bakit ka umiling? Bagaman alam ko na sa iyo, ako ay iilan lamang na walang tao na iyong natalo na kasalukuyang gumagamit ng maruming taktika na higit na bumabagsak sa kung anong maliit na paggalang ang mayroon ka sa akin sa una, masisiguro ko sa iyo na hindi lamang ako may talento sa martial arts, ngunit naging henyo na ako sa edad na 6. Naiisip mo ba yun? Kahit sa edad na iyon, nalampasan na ng aking katalinuhan ang isang nakararaming ordinaryong tao. Sa pag-iisip na iyon, sa kalaunan ay matatalo mo pa rin ako, kahit na hindi ako lumipat sa taktika na ito. Ipapaalam ko sa iyo na mayroon akong daan-daang mga paraan upang patayin ka. Panipi, ikaw ay isang henyo mula sa edad na 6. Kulayan mo akong nagulat, at narito naisip ko na ikaw ay kasing pipi tulad ng isang bato. Natatawang sagot ni Gerald. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang magsidang ng galit si Fernando, at labis siyang natuksong lumakad kay Gerald at bigyan siya ng ilang mahigpit na sampal, upang turuan lamang siya ng isang aralin. Bago pa niya ito magawa, gayunpaman, nagdagdag si Gerald ng, tingnan, kakalimutan ko ang lahat ng ito at papayagan kang mabuhay kung palayain mo ang aking mga kaibigan at miyembro ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat, sa palagay ko hindi talaga may malalim na sama ng loob sa amin. Para malaman mo lang, nanumpa ako na papatayin ko lang ang mga nanakit sa aking mga kaibigan. Sa pag-iisip na iyan, dahil wala kang nagawa sa kanila, handa pa rin akong iligtas ka. Panipi, gayon din, tulad ng sinabi mo, hindi ko maitatanggi na may talento ka, at masisiguro ko sa iyo na kung sanayin mo ang iyong sarili ng maayos sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ka ng magagandang prospect sa larangan ng martial arts. Tulad ng para kay Miss Syme, ikaw ay walang alinlangan na hindi mapigil at labis na nakakainis. Mas makakabuti sa iyo na malaman na maging mas maganda at mas maingat upang makuha ang iyong sarili ng mabuting biyenan sa hinaharap. Anuman, ang sinasabi ko ay hindi lamang hindi ka kailangang mamatay dito, ngunit hindi mo rin kailangang mamatay para sa mga Gunters. Dagdag ni Gerald sabay buntong hininga. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap na tapos, maraming mga bodyguards agad na nagsimulang cackling wildly. Haha, nagalit na ba ang taong ito? Panipi,
Alam ko 'di ba, sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming mga baril na nakatuon sa kanya ngayon na maaaring madaling pumutok ang kanyang utak na isipin na siya pa rin ay may sapat na pangahas upang isaalang-alang na palayain kami. Habang nagpatuloy ang pagngalngal ng mga gwardya sa tawa habang nakatingin kay Gerald na para bang siya ay isang baliw na tao, si Fernando mismo ay nagsimulang tumawa bago sabihin, at narito naisip ko na ikaw ay isang matalinong tao, Gerald. Upang isipin na sa kabila ng iyong natatanging mga kasanayan sa martial arts, ikaw ay isang tulala. Tumingin ka ng mabuti, mahabang pagtingin sa paligid mo. Nasa ilalim mo na ako ng kontrol kasama ang marami sa aking mga nasasakupan na tumututok sa iyo ng kanilang mga baril. Talagang nagalit ka ba? Gayun din. Sinabi mo na papatayin mo lang ang mga naglakas loob na saktan ng iyong mga kaibigan, tama. Panipi, kasunod nito, nakuha ni Fernando ang isang punyal mula sa kanyang sinturon, at sa isang mabilis na slash, nag-iwan siya ng hiwa sa mukha ni Suri. Natatawang pinagmamasdan si Suri, na ngayon ay may dugo na dahan daw ang tumutulo sa pisngi, sumisigaw, saka umiling si Fernando bago muling tumingin kay Gerald bago sinabi na may ngiti sa labi, ha? Ito ay itinuturing na isang pinsala. Namamatay ka na ba para patayin ako ngayon? O marahil dapat akong lumayo ng kaunti? Halika, patayin mo na ako. Panipi, gaano katanga, binigyan ko na kayo ng 2 pagkakataon, alam mo. Kahit na ganoon, nais mo pa ring lumakad sa landas na ito ng masama. Pinag-uusapan kung saan, sa totoo lang ay medyo may pag-aalinlangan ako sa simula kung pareho o hindi talaga kayo naisip na ang mga baril na ito ay sapat na upang harapin ako. Bilang ito ay naging, talagang naiisip mo na iyon ang kaso. Ang iyong kahangalan ay walang hanggan. Sagot ni Gerald, bago tinaas ang isang kamay at winagiway ito. Kasunod nito, isang sigaw ang narinig habang higit sa 20 baril ang lumipad sa langit ng magkasabay. Masyadong natigilan upang magparehistro kung paano nangyayari ang lahat ng ito. Ang lahat ay nagpatuloy sa pagtitig ng malapad ang mata habang ang mga baril ay nagsimulang bumagsak muli sa lupa. Tulad ng kung iyon ay hindi pa nakakagulat, ang lahat sa kalaunan na pagtanto na sa pagpindot sa lupa, ang mga baril ay binago ang kanilang sarili upang mabuo ang bilang 4. Ano? Matapos masaksihan ang tagpong iyon nangyari iyon sa isang iglap lamang ng mata, ang lahat ay napilitan sa gulat. Kahit na ang ngiti sa mukha ni Fernando ay nawala na. Kabanata 1357. Paano, posible kahit alin sa mga ito? Ungol ng flabbergasted na si Fernando sa hininga. Nasabi ko na sa iyo na ang mga baril na iyon ay walang iba kundi mga laruan sa akin. Tulad ng para sa iyong mga bantay, mayroon lamang silang maraming presensya tulad ng mga basurang manika. Tunay na hindi mo dapat na kumilos ng walang kabuluhan alam mo. Sinasaktan ang aking kaibigan. Totoong nililigawan mo ang kamatayan, hindi ba? Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Ako, hindi ako naniniwala na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Mga lalaki, patayin natin siya sama-sama. Utos ni Fernando habang kinakagat ang ngipin sa sama ng loob. Pareho kaming edad. Paano siya magiging mas malakas kaysa sa akin? Sa puntong iyon, ang lahat ng mga gwardya ay may lubos na kamalayan sa kung gaano mapanganib ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang nararamdaman nila ngayon ay katulad sa kanila na nahuhulog sa isang malamig na yungib na walang makalabas. Sa mga panginginig ng nerbiyos na tumatakbo sa kanilang mga tinek, alam ng mga bantay na ang kamatayan ay maaaring batiin sila anumang segundo. Gayunpaman, hindi nila nais na lumabas tulad nito. Nais na mabuhay upang makita ang ibang araw, ang kanilang labis na pagnanais na mabuhay ay pinapayagan ang mga gwardya na ilipat ang kanilang takot sa matinding pamamaslang na hangarin. Habang mabilis nilang inalis ang kanilang mga punyal bago sumugod patungo kay Gerald, hangad na saksakin siya pa simpleng ikanaway ni Gerald ang kanyang kamay habang sumisigaw, basura ang basura. Kasunod nito, higit sa 10 tao ang nasumpungan ng kanilang sarili na nagsusuka ng dugo habang lumilipad sila paatros. Tinamaan sila ni Gerald ng mahahalagang chi, at habang mabilis itong nakitungo sa mga gwardya, na lumilipad paatros pa rin naging sanhi din ito upang tuluyang masalanta ang sahig ng patio. Kahit na halos 10 iba pang mga gwardya ang nanatiling nakatayo, lahat sa kanila ngayon ay ganap na naparalisa sa takot. Makalipas ang ilang segundo, isang clang, ang narinig habang nasa katanghali ang lalaki mula noon, na kumilos bilang pinuno ng mga bodyguards,
ay nahulog ang kanyang punyal bago sumigaw, "Boss!" Kaagad pagkatapos, ang natitira sa kanyang mga tauhan ay mabilis na nahulog din ang kanilang mga punyal sa lupa. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Gerald ng tugon, pinipiling ipahinga lamang ang kanyang mga braso sa likuran niya. Naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Gerald, agad na humugat ang pinuno ng grupo bago umorder, "Umatras ka." Lahat, umatras. Panipi, naranasan na niya ang pamamaslang na pagpatay kay Gerald, at kahit na nakaranas na siya ng mga sitwasyon sa buhay o pagkamatay dati, hindi pa niya naramdaman ang tanda ng kamatayan ng ganito kamalinaw. Kahit na halata na hindi pa ipinapakita ni Gerald ang kanyang totoong mga kakayahan, ang mamumuno ay hindi malapit na dumikit upang malaman ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga baril ay wala ng halaga laban sa kanya, ano pa ang kanilang mga punyal. Totoo sa kanyang mga salita, talagang wala silang iba kaysa sa mga ragdoll sa kanya. Panipi, narinig ang utos ng kanilang pinuno, agad na tumakbo sa gilid ang mga kalalakihan. Nang makita iyon, napangiti ng banayad si Gerald bago sabihin, "Mukhang mas matalino ka kaysa sa dalawang hanggal dito. Dahil matalino kang umatras, maaari kang umalis na buo ang iyong buhay." Panipi, salamat, boss." Mga lalaki, umurong. Inanunsyo ang nasa katanghali ang lalaki habang yumuko siya ng malalim bago akayin ang kanyang mga sakop na malayo sa eksena. Sa panunood ng kanilang mga tauhan na umalis, si Fernando at Matilda ay ganap na natigilan ngayon. Nanginginig sa takot, lumingon si Matilda kay Fernando bago tanungin, "Ano ang dapat nating gawin ngayon, Fernando?" Mabilis na nakabawi ang kanyang katalinuhan, agad na inilagay ni Fernando ang kanyang punyal malapit sa leeg ni Suri bago sumigaw, "Ikaw, mabuti na hindi ka pa umusad, Gerald. Kung gagawin mo, papatayin ko lang siya. Alam mo kung gaano ako kakayan sa mga tuntunin ng martial arts. Isang slash lamang siya mula sa kamatayan, naririnig mo." Panipi, may kumpiyansa ulit. At narito isinasaalang-alang ko ang isang huling oras kung papayagan ka kung makatakas. Nakalulungkot, ang pagkakataong iyon ay hindi na magagamit dahil bobo ka pa rin upang banta ako. Namamatay ka sa isang ketukot-takot na kakilakilabot na kamatayan. Sagot ni Gerald habang humakbang. "Ikaw," sagot ni Fernando, sa pagkawalan ng salita. Talaga bang tinapon niya ang nag-iisa niyang pagkakataon na makatakas? Huwag magbigay ng payo sa pag-iisipang muli. Anuman, alam kong ikaw ay isang matapat na tao. Sa pag-iisip na iyan, bakit hindi natin maayos ang mga bagay sa ganitong paraan? Pinapakawalan ko ang babaeng ito, at pakakawalan mo ako. Ano ang sasabihin mo doon? Kinakabahan na iminungkahi ni Fernando. Kaya ngayon nagmamakaawa ka para palayain kita. Natatakot akong wala kayong lahat ng pagkakataon. Sagot ni Gerald habang umiling. Sa iglap ng isang mata, pagkatapos ay pinitik niya ang daliri sa direksyon ni Fernando. Agad na pumutok ang isang ilaw at, nang mahadjap ang palad ni Fernando agad itong pinutol. Ganap na nagulat habang pinagmamasdan ang kanyang kamay na nahuhulog sa lupa, ang nasasakit na si Fernando ay nasisigawan, "Yayu! Paano ka napakalakas? Ikaw, demonyo ka." Panipi, ngayon ay napuno ng napakalawak na panghihinayang, napag-isipan ni Fernando na, paano kung tama ang sinabi ni Gerald? Na kung hindi ako lumapit ngayon upang magdulot ng gulo, sa wakas ay nakagawa ako ng mahusay na pag-unlad sa aking martial arts at marahil ay naging pangulo ng Martial Arts Association. Pagkatapos ng lahat, kahit na kinilala niya ang aking talento. Gayunpaman, ito ay, ngayon ay masyadong huli na para sa mga panghihinayang. Tuldok tandang padamdam. Totoong nasaktan ko ang isang tao na hindi ko kayang kudlit. Bagaman kinikilala niya ang kanyang ganap na pagkatalo, hindi lamang ibibigay ni Fernando ang kanyang buhay ng walang pakikibaka. Sa pamamagitan nito, hinawakan niya ang kanyang nagdurugo pa ring kamay habang siya ay sumugod sa pader, inaasahan na tumalon dito at makatakas. Kabanata 1358. Tulad ng sinabi ni Gerald, si Fernando ay ngayon kasing ganda ng patay. Ang pangalawang Gerald ay itinuro ang kanyang daliri sa kanya, agad na samuka ng dugo si Fernando bago bumagsak ng walang buhay sa lupa. Mismong si Matilda ay sumisigaw na sa takot habang hinihimas ang buhok. Napaluhod bago si Gerald, agad siyang nagsumamo, "Di mangyaring iligtas ang aking buhay. Sinusumpa kong wala sa ginawa ko ang sadyang
Mangyaring huwag akong patayin. Panipi, nabigyan ka ng sapat na mga pagkakataon. Huminto ka na, sagot ni Gerald habang nakaturo din ang daliri sa kanya, nagpapadala ng guwang na kutsilyo na hinampas ang leeg ng nasirang babae. Bumagsak sa lupa, 1 segundo lamang ang lumipas ng hininga ni Matilda ang kanyang huling hininga. Matapos masaksihan ang lahat ng nangyari, nakita ni Rosie na nanginginig siya habang sinabi niya, "Gaano? Napakakatakot. Kung iisipin na kaya mong patayin ang napakaraming tao sa maikling panahon. Pinapatay ko lang ang mga karapat-dapat mamatay," casual na sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap sa likuran niya. Ang kanyang mga talukap ng mata ay kumurot ng bahagya, pagkatapos ay sinabi niya, "Seth, Suri, dalhin muna ang matandang Panginoon at si Miss Lowe sa bahay. Mayroon akong dapat puntahan sa kasalukuyan. Tandaan, huwag kang lumabas kahit anong tunog ang maririnig mo." Panipi, bago pa ma-question kahit kanino ang kanyang hangarin, lumingon na si Gerald at tumalon palabas ng patio, patakbo hanggang sa pampang ng isang ilog sa nayon. Kalaunan ay nakatagpo si Gerald ng higit sa 10 mga bangkay na nakahiga sa buong lupa. Ang mga ito ang mga katawan ng mga na kanina pa niya pinayagan umalis. Huminga ng malalim, pagkatapos ay sumigaw si Gerald. "Inaasahan kita. Ipakita ang iyong sarili. Habang kami ay magkahiwalay lamang sa isang maikling panahon, nagawa mo na ang mabilis na pag-unlad sa iyong lakas. Iyon lamang ang nagsisilbi upang higit na patunayan na ikaw talaga ang lalaking iyon. Alam mo, mula sa kung gaano ka nagsisinungaling sa akin sa nakaraan, madalas na napag-isip-isip ko kung totoong hindi ikaw ang taong minahal ko dati. Gayunpaman, hindi lamang ikaw ang may master ng Thunder Eruption ngayon, ngunit ang iyong mga pag-uugali at pagkilos ay kahawig ang iyong nakaraang sarili higit pa, at higit pa. Sa pag-iisip na iyon, sabihin mo sa akin, handa ka na bang aminin kung sino ka talaga?" Panipi. Habang hinihipa ng simoy ang kanyang mukha, lumingon si Gerald sa babae na sa wakas ay pinili niyang ipakita ang sarili. Oo na may isang aura ng pagiging misteryoso, ang babaeng nakatingin kay Gerald, habang ngumiti siya ng mapang-akit, syempre, walang iba kundi si Kayina. At dito naisip kong nawala ka na. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa napakaraming naganap, hindi ka kailanman nagpakita. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa kanya. "Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Handa ka na ba sa wakas na aminin mo na ikaw siya ngayon?" Sinabi ni Kayina, isang umaasang ekspresyon ng mukha niya habang naglalakad palapit sa kanya. Bahagyang pikit ng kanyang mga mata, pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Truth be told, hindi ko pa alam. Gayunpaman, ang alam ko ay ang Diyos ay hindi mai-inlove sa iyo, maging sa nakaraan o sa kasalukuyang buhay. Sa masasabi ko, mahal lang niya ang babaeng nakaputi." Panipi, tuldok. "Ikaw, ano ang sinabi mo lang?" Tanong ni Kayina, puno ng galit ang ekspresyon nito. "Dapat mong malaman ng husto kung ano ang sinasabi ko. Ikaw, huwag makakuha ng lahat ng mga cocky dahil lamang natutunan mo ang eruption ng thunder. Malayo ka sa magagawa mong talunin ako. Para malaman mo, napunta ako lahat dito para lang makuha at maibalik ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, tiyak na magiging mas mahusay ka sa akin kumpara sa isang sitwasyon kung saan nahuli ka ng iba pang mga puwersa tulad ng King of Judgment Portal." Sinimanggutan si Kayina na ngayon ay sobrang galit na hindi na niya naramdaman na kausapin siya. Alam na ang pag-uusap ay hindi makakapagdulot sa kanya kahit saan, simpleng inunat ng kamay ni Kayina upang atakihin siya. Bilang tugon, minamanipula ni Gerald ang kanyang mahahalagang chi ng Thunder upang makagawa ng isang counterattack. Ang pangalawa nagsalpukan ng 2 puwersa, isang paputok na tunog ang narinig. Hindi lamang ang dami ng tunog ang sanhi ng maraming malalakas na mukhang mga puno sa malapit na mag-snap clear sa kalahati, ngunit kahit na ang lupa ay nagsimulang pumutok, nagpapadala ng alikabok na lumilipad saan man. Nang makita ni Gerald ang kanyang sarili na umatras ng 10 hakbang, umatras si Kayina ng 3 hakbang. Panipi, tuldok. Iyon ay isang malakas na thunder eruption. Upang isipin na ang iyong mahahalagang chi ay umabot na sa isang yugto. Kung ako ay ilang araw na ang lumipas sa aking pagtatangka upang mahuli ka ulit, tiyak na talo ako. Sinabi ni Kayina, na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha,
habang nakatingin siya kay Gerald, nagtataka kung paano niya nagawa ang napakalaking pag-unlad sa isang maikling panahon. Kabanata 1359. Noon, si Gerald ay halos hindi makatiis ng isang solong dagok mula sa akin. Hindi man ito isang kahabaan na masasabi na siya ay walang iba kundi isang pupi sa akin, ilang araw lamang ang nakakalipas. Kahit na, upang isipin na siya ay naging isang pambihirang tao sa kanyang maikling pagkawala. Ayokong aminin ito, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya masyadong malayo sa kung ano ang kaya kong, hindi nakakagulat na siya ay naging kumpiyansa. Napaisip si Kayla sa sarili. Habang hindi ito dapat maging mahirap para sa akin upang talunin siya sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagkuha at pagkontrol sa kanya ay magiging imposible ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang masasabi ko, madali niya akong maiiwasan ngayon, at sobrang madali din. Kudlit, pinapanood habang nagpatuloy na pagnilayan si Kayla sa sitwasyon, pasulyap lang si Gerald sa kanya bago sabihin, habang hindi ko kayang patayin ka sa ngayon, ipapaalam ko sa iyo na ang pagkuha sa akin ay hindi magiging isang madaling gawa. Ikaw, ano ang sinabi mo? Nais mo akong patayin? Hindi makapaniwalang sagot ni Kayla. Mahal kita ng 10,000 taon. Sabihin mo sa akin, mayroon bang ibang mga kababaihan na kasing tapat at masigasig tulad ko? Upang isipin na iisipin mo talaga ang tungkol sa pagpatay sa akin. Napaisip si Kayla sa sarili habang kinakagat ang ngipin sa sama ng loob. Makalipas ang ilang sandali, nilingan niya si Gerald bago tumanggo ng mariin at sinabing, sa totoo lang. Alam kong alam na hindi kita mapipigilan ng madali tulad ng ginawa ko sa nakaraan. Parin, sana ay hindi mo nakalimutan na ang kaibigan mong si Jasmine ay nasa kamay ko pa rin. Sa pag-iisip na iyon, imposible para sa akin na ipagpatuloy ang pagkontrol sa iyo hanggat maaari ko pa rin siyang manipulahin. Panipi, naisip kong sasabihin mo iyon. Dahil sa wakas ay napagpasyahan mong dalhin ito, magpatuloy at sabihin ang iyong mga kondisyon. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito, kaya sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin para mapalaya mo siya. Panipi, hindi nakalimutan ni Gerald na nasa kamay pa niya si Jasmine. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya na makipagtagpo kay Kayla sa una, sa halip na iwasan siya, nang maramdaman ang presensya niya. Nako, ang kalagayan ko ay lahat ngunit simple. Pakasalan mo lang ako at bitawan ko na siya. Bukod, para sa iyong ikabubuti din. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang iyong lakas ay tumaas ng mabilis, ang King of Judgment Portal ay mas malakas pa rin kaysa sa may isip mo. Sa totoo lang, kung nais niyang makipag-usap sa iyo ng direkta, tiyak na mamamatay ka. Sagot ni Kayla, na puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Sa hitsura nito, tila ang pag-aalala niya ay totoo. Tila hindi niya sinusubukan na takutin ako sa lahat. Mayroon akong dahilan upang maniwala sa kanya din dahil hindi ko naranasan ang lakas ng King of Judgment Portal para sa aking sarili. Dahil siya ay isang tao na kahit na kinatakutan ni Kayla. Naiisip ko lang kung gaano siya nakakatakot. Napaisip si Gerald sa sarili. Panipi tuldok. Kaya ang naririnig ko ay na kahit na una kang nakipag-alyansa sa Judgment Portal at sa mga Gunters upang hulihin ako, humiwalay kayo sa kanila matapos malaman na nais ng dalawa pang puwersa na patay ako. Tama ba ang deduction ko? Tinanong ni Gerald, na gustong malaman kung ano ang buong kwento. Nodding, pagkatapos ay sumagot si Kayla, ito na. Sa simula pa lang, sinabi nila sa akin na pupunta ka sa sinaunang lungsod. Nang marinig iyon, naisip ko na madali kitang mahuhuli. Talagang hindi ito napag-isipan na ang hari ng hatol ng portal ay magiging ganoong kalakas. Sa nasabing iyon, hindi ko siya nagawang talunin. Panipi, sino nga ba ang King of Judgment Portal? At bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya dati? Gayun din, bakit balak niyang patayin ako? Tanong ni Gerald. Ang mga katanungang ito ay matapat na inabala siya ng ilang sandali. Aba, lahat ng ito ay nauugnay sa iyo, syempre. Sabihin mo sa akin, naalala mo pa bang may isa pang kabaong sa hari ng palasyo ng karagatan noong una mo akong pinakawalan? Sagot ni Kayla, syempre, gagawin ko. Ang kabaong na iyon ay nakatali ng mga tanikala, at tila may mga figure na inukit sa buong ibabaw nito. Naaalala ko rin na nang gumuho ang hari ng palasyo ng karagatan, ang kabaong ay nabuksan din. Kasunod nito, isang itim na ilaw ang bumaril mula rito. Panipi,
Habang inaalala niya ang eksena sa kanyang isipan, bigla siyang huminto sandali. Makalipas ang ilang segundo, nabuo ang isang naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, hindi maaaring ipahiwatig na ang itim na ilaw na nakatakas ay talagang ang King of Judgment Portal, tama ba? Sa kasamaang palad, tama ka. Sa buhay, may parehong mga sanhi at kahihinatnan. Sigurado ako na hindi ito umisip sa iyo noon na hindi ka lang mabibigo na makuha ang babaeng nakaputi, ngunit mapapalabas mo rin kaming pareho. Panipi, umiling siya ng isang mapangiti ng ngiti, pagkatapos ay idinagdag ni Keina, tungkol sa kung bakit niya pinlano na sakupin at patayin, nararamdaman kong nauugnay ito sa kanya na nais na makakuha ng isang pagkakataon na bumalik sa Jailatra. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ikaw ang muling pagkakatawang tao ng Zudan, ang Diyos ng Gyera. Sa pag-iisip na iyon, malamang na iniisip niya na kapag pinatay ka at pinong, gagawin niya ang mabilis na paglaki ng kanyang lakas na sa wakas ay makakabalik siya sa Jailatra. Panipi, nakita ko, pinag-uusapan kung saan, alam ko na pareho kayong nagmula sa Jailatra. Sa pag-iisip na iyon, ipinapalagay ko na ang pag-aasawa ay hindi lamang ang nasa isip mo. Sabihin mo sa akin, ano pa ang magagamit ko sa iyo? Casual na tanong ni Gerald. Nang marinig iyon, nanlilisik ang mga mata ni Keina habang nakangiti siya bago sinabi. Mas lalo kang nahawig sa kanya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagiging mahinahon, mahusay, at karunungan ay nakikita sa iyo. Anuman, tama ka. Mayroon akong ibang kadahilanan sa kagustuhang pakasalan ka. Kabanata 1360. Ipagpatuloy mo. Sa gayon, naghahanap ako ng unyon sa aming dalawa. Kita mo, sa pamamagitan ng pag-asa sa purong niyang enerhiya sa iyong katawan, magagawa kong maging katulad niya at makakuha ng pagkakataong magsanay din sa Thunder Eruption. Kapag nakuha ko na ang hang nito, makakapaglakbay ako pabalik-balik sa pagitan ng mundo at Jailatra. Sa madaling salita, magiging isang hakbang na malapit ako sa pagkamit ng pangarap kong dumaan sa tunay na muling pagsilang. Panipi. Nang marinig iyon, pinalalalim ni Gerald ang kanyang tinig nang sumagot siya, nakikita ko. Mula sa naiintindihan ko ngayon, pareho kayong nagnanais na muling masira ang Jailatra, kung iyan ang kaso, ang negosasyon ay hindi ganap na wala sa tanong. Panipi, isang negosasyon, ano ang iyong mga term? Panipi, kaya, sa ngayon, iminumungkahi ko na bumuo kami ng isang alyansa upang matanggal ang King of Judgment Portal. Mayroon akong dalawang kadahilanan upang i-back up iyon. Una, maaari akong mamatay sa kanyang mga kamay kung hindi ako makakuha ng sapat na tulong. Pangalawa, sa naiintindihan ko, marahil ay hindi siya masyadong masigasig na payagan kang magkaroon ng paraan, hindi ba? Paano ka lang, Gerald? Hanggat magkasama tayo, asawa kita, at hindi ko papayag na may manakit sa iyo. Sa pag-iisip na iyon, natural na sumasang-ayon ako sa alyansa. Sagot ni Keina na may isang banayad na ngiti habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta kay Gerald. Sa sandaling iyon, pareho silang biglang narinig ang isang lalaki na sumisigaw, UB***. Huwag mong maglakas loob na saktan ang kapatid ko. Panipi, kasunod nito, pareho silang lumingon upang tignan kung sino ang sumigaw. Bilang ito ay naka-out, ito ay Seth, at siya ay kasalukuyang nagmamadali patungo sa kanila na may isang cleaver sa bawat kamay. Ano ang tinawag mo sa akin? Galit na ungol ni Keina habang iniangat ang kanyang kamay, buong handang turuan si Seth ng isang aralin. Palibas sa isang magandang babae, nasanay si Keina na siya ay nai-flatter. Ngayon na ang isang tao ay talagang may sapat na pangahas upang tawagan siya ng ab***, naramdaman niya na hindi ito naiiba mula sa tawaging kakilakilabot. Gayunpaman, mabilis na natagpuan ni Keina ang pulso nito na hinawakan ni Gerald habang sinabi, huwag mo siyang saktan. Kasama niya ako. Panipi, nang humakbang bago si Gerald, tinanong kaagad ni Seth, ayos ka lang ba, Ginoo? Dahil nailigtas na siya ni Gerald at ng kanyang nakatatandang kapatid sa maraming pagkakataon, matagal na siyang tretuhin ni Seth bilang kanyang kuya. Ayos lang ako. Sa pagsasalita ng alin, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag iwanan ang manor? Bakit ka ba nauubusan dito mag-isa? Panipi, nag-alala lang ako na mapanganib ka. Sagot ni Seth, nadama ang damdamin, sinabi ni Gerald, kahit na nasa panganib ako, hindi ito para bang bumalik ka sa isang piraso, alam mo. Totoo iyan.
Ngunit gayunpaman, hindi alintana, sino siya? Sama-sama ba siya sa atin sa ahas ng ahas? Tanong ni Seth habang nakatingin kay Kaina. Isang kuweba ng ahas. Anong uri ng kuweba ng ahas ang pinag-uusapan natin dito? Ganting tanong ni Kaina. Sa gayon, mula sa maaari kong ipalagay, ang mga nilalaman na mahahanap natin sa loob ng yungib na iyon ay maaaring mag-iilaw sa atin sa ilang sinaunang sibilisasyon sa mundo. Sa pagsasalita nito, interesado rin akong matuto ng higit pa, mula sa iyo, tungkol sa mga nakaraang insidente na nangyari sa mundo pati na rin ang Jailetra na patuloy mong binabanggit. Sa pag-iisip na iyan, bakit hindi ka sumama sa amin upang tumingin sa paligid? Mungkahi ni Gerald. Habang ang Gunters at ang King of Judgment Portal ay parehong matigas na kaaway na kailangan ko pang harapin, kahit papaano, pansamantala na sa tabi ko si Kaina. Pagkatapos ng lahat, pareho tayong nagbabahagi ng parehong kalaban. The King of Judgment Portal could lead. Tulad ng sinabi, ang kaaway ng kanyang kaaway ay totoong naging kaibigan niya. Hindi naman sa nagrereklamo si Gerald. Ang mas kaunting mga puwersa na kailangan niyang harapin, mas mabuti. Ngayon na si Kaina ay isang pansamantalang kakampi, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili tungkol sa mga lihim na taglay niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay ng 10,000 ng mga taon. Marahil ay nalalaman niya ang isa o dalawa tungkol sa Sun League.